sa ngayon. Gaano kalaki o gaano kaliit yung pananalig natin na pwedeng i-test ng Panginoon para matanggap yung blessing na para sa atin. Sabi ng Panginoon, lahat ng blessing ay nakalaan para sa inyo. Pero, kailangan nating matuto ng leksyon kung bakit nadidelay yung blessings natin. Huwag tayong magtampo sa Panginoon, may pinilian naman ng Panginoon. Kasabihin natin minsan, yung parang nagsiself-pity tayo na namimili naman ang Panginoon, bakit siya? Minsan iniisip natin bakit siya masamang tao, yung mayaman kaagad? Bakit ako wala naman akong ginawang masama? Ganito pa rin yung buhay ko. Tama, hindi? Lagi nating naririnig yan. At baka mismo sa sarili natin, sinasabi natin, ay bakit siya? Bakit ako ganito? Bakit siya ganon? Bakit siya higit na nakakaangat kaysa sa akin? Eh wala naman akong ginawang masama. Diba? Pero ito yung sagot ng Panginoon. Tinitest niya yung ating pananampalataya. Kagaya ng isang general na susugod sa isang digmaan, marami siyang kawal. Pero nung pupunta na siya sa gera, binawasan yung kanyang kawal. Ano kayang magiging reaksyon ng isang general? Pupunta siya sa isang gera, yung normal niyang kawal marami. Tapos ngayon babawasan. Kung sa atin, madi-discourage tayo. Pero, kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, kagaya, di ba, nung ni David, sugod pa rin sila ng sugod. Kasi nagtitiwala sila at nananalig silang sasamahan sila ng Panginoon. Kasabay ng pagsunod, yung sabi nga kanina, sa pagsunod sa Panginoon, susunod din ang blessing sa atin. Dahil nandoon yung pananampalataya natin sa Panginoon. At sa 1 King chapter 17, verse 13, nasubok din ang pananampalataya ng isang balo. Nang pinakain niya si Elijah sa last piece of bread na nasa kanyang mga kamay. Kung sa atin siguro, bakit ko pa yan papakainin? Wala na nga akong makain. Diba? Practical na sagot natin ngayon. Ikaw kaya, kung may tinapay ka, gutom na gutom ka. Halimbawa, na-stuck ka sa isang island. Gutom na gutom ka, tapos may kasama ka pang 3. Tapos yung tinapay, siguro nga, konting lunok mo lang, parang hindi pa makatugon sa gutom mo, bibigyan mo pa kaya yung kapwa mo. Pero sa akin kasi, pag ang tao, minsan kasi sasabihin natin ngayon, hindi natin nararanasan. Pero kung nandun na tayo sa sitwasyon na yon, mahirap sabihin. Napanood ko kasi yung series ng Survivor. Para lang sila mag-survive. Kahit sirain na nila yung sarili nilang reputasyon, para ma-survive lang sila na matanggap nila yung premyo nila bilang soul survivor, 3 million, ipagpapalit na nila kung ano yung magandang pagsasamahan. Hindi ko maatim kasi dito, masamang salita dito. Para siraan sila. Dati magkakampi sila. Dahil sa 3 million, magsisiraan sila. Nasaan na yung sabi ko, dito talaga sa mundo, madaming testing. Hindi lamang naman yung kahit hindi Kristiyano, tinitesting din. Kaya nga lang, mas higit tayo mga Kristiyano. Dahil
pinatutunayan natin na tayo'y anak ng Panginoon. Ito yung dalawang halimbawa po na pag-test ng ating pananampalataya. Kung sasabihin nyo minsan na bakit kaya nadidelay yung blessing, yung pinipray mo hindi tinutugon ng Panginoon, huwag mong tanungin ang Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo. Diba? Tanungin mo ang sarili mo. Hindi nagkakamali ang Panginoon at walang ginagawang mali ang Panginoon. Huwag mong sisihin ang kapwa mo. Huwag mong tingnan ang kapwa mo. Huwag mong kainggitan. Tanungin mo sarili mo. Doon mo makikita o malalaman ang tunay na sagot. Pangalawa, selfishness review. Sa verse 23-24, yung sinabi ng, yung, di ba, yung babae na kananiya, buntot ng buntot sa Panginoon at sa kanyang mga alagad. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa sambahayan lamang ng Israel siya sinugo. Yung parang selfish, yung sa sarili lang. Di ba? Ang pagkain ng anak, sa anak lang. Hindi na pwedeng hindi na dapat pang ipamigay sa iba. Dito yun sa atin din. Yung kagaya na sinabi ko kanina, nagiging makasarili tayo. Tama, hindi. Yun eh, yung kahit natanggap na nga natin ng blessing, minsan hindi pa natin kayang ibigay, di ba? Hindi pa natin kayang mag-share. Nahihirapan pa tayong yung kamay natin bukas sa pagpapala. Pero mag-share ng pagpapala, napakahirap sa atin. O, totoo yan. Lalo na't na minsan, kasi nga, ano yun eh, yung likas sa tao. Marami nga ako naririnig ng mga magulang, para sa mga anak ko, para na lang to sa mga anak ko, yung parang nagsisikap siya para sa mga anak niya, kaya dapat yung magulang ng iba, magsikap din para sa anak nila. Nagigit niyo yung ano ko, yung ibig ko sabihin, na sa puso natin, wag natin minsan isipin lang lagi yung sarili natin. Kung titingnan natin yung, sabi nga, yung love, Jesus, others, and you. Yung yun na ano, una-una si Jesus, tapos yung iba, huling-huli yung sarili natin. Kung gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, wag lagi, di ba, kahit sa prayer, ang lagi sinasabi ni Pastora, ipag-pray mo lang ang Israel, pagpapalain ka na. Kasi lagi, sa prayer natin, laging topic, sarili natin. Una-una lagi, kung ano yung gusto natin, di ba? Aminin natin sa hindi, pagbukas ng prayer natin, lagi sarili natin. Yung parang nagiging selfish tayo. Kung titingnan, yung sa ano nga eh, yung sa kamay natin, di ba ganyan kang nag-pray? Ito yung pinakamaliit na bahagi ng ating daliri. Ito tayo. Ito yung pinakalas na dapat natin ipag-pray. Pero minsan, ito yung nauuna. Baliktad na yata. Paano na itsura nun? Kasi pag ganyan na, baliktad na. Sa halip na ganito, di ba? Yung sabi natin, pagpalain mo kami Panginoon, ito na kaagad yun eh. Diba totoo? Kung gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, huwag tayo maging selfish. Sabi natin sa katabi natin. Huwag tayo maging selfish.
Di ba lahat tayo